So kung meron kang FLUMEC o hydraulics o magte-take ka ng civil engineering board exam, sign mo na to para mag-aral. So ang ituturo ko sa inyo ngayon ay ang hydrostatic force na never nawala sa board exam. So papakita ko sa inyo yung pinakamabilis at medyo ma-shortcut na way o malupitang technique para sa pag-solve ng hydrostatic force. Pero ano nga ba muna ang hydrostatic force, no? So ganito yan. So kunwari na lang meron tayong water table. Tapos meron tayong parang inverted triangle na pagganito. Tandaan nyo na ang inverted triangle na yan, hindi yan basta-basta nilagay. Ang ibig sabihin yan, free water surface. Ibig sabihin, exposed siya sa atmosphere. Tapos, kunwari na lang, meron tayong inclined plane na kunwari na lang din rectangular na lang for simplicity lang ng discussion. So, ang nakikita nyo lang dyan actually is yung thickness. Pero in reality, kapag sinilip mo yan sa bandang taas, ganito makikita mo, okay? Nakasunod Ngayon, since syempre, nakikita nyo naman nasa tubig yan. Yung plane surface nakalubog sa tubig. At dahil nakalubog siya sa tubig, merong tubig na nakapatong sa kanya. Kumbaga, meron siyang buhat-buhat na tubig o buhat-buhat na bigat. At since, rectangular lang naman to, no? Ang center of gravity niyan is nasa gitnang-gitna lang ng plane natin. At 'di ba? Usually naman pag nagso-solve tayo ng problems, pag may force ka, madalas niyan yung tutok niyan palagi nasa center of gravity ng object o ng material natin, 'di ba? Kaso lang, pagdating natin dito sa hydrostatic force, yung force daw na yan is hindi nakatutok mismo sa center of gravity ng plane natin. Bagamat, nakatutok daw yung force na yan somewhere below the center of gravity ng plane natin. Tatandaan nyo yung force na yan, palagi yung nakatutok below the center of gravity ng plane natin. Bali kahit bali-baliktarin mo pa yung gate o yung plane surface natin, yung point na tinututukan palagi ng force na yan is palaging below the center of gravity ng plane natin, okay? Ngayon, yung point daw na yan, kung saan nakatutok yung force natin, ayan naman daw yung tinatawag na center of pressure. Diyan daw nag-a-act yung force natin at since ang dala-dala ng plane natin is bigat ng tubig, ayan na mismo yung hydrostatic force natin. Tapos, eto naman daw distance na to ng center of gravity hanggang center of pressure natin is tinatawag naman daw yan na eccentricity. At lagi nyo na din tatandaan to yung tama daw ng hydrostatic force sa plane natin is palagi yung perpendicular, okay? Palagi yan Pero ano nga ba talaga o ano nga ba tong hydrostatic force, no? O paano ba natin talaga to sinusolve? So ganito lang yan. So di ba sa strema natin, alam naman natin na ang pressure is equal lang sa force over area. So hydrostatic force. So, interested tayo sa force, kaya isolate lang natin yung F sa equation. Kaya magiging force is equal to pressure times area. Ngayon, kaso nga lang daw, sa hydrostatic force kasi, ang pressure na sinusukat lang natin kadalasan or palagi is hanggang center of gravity lang ng object natin. Kaya magiging force, or yun nga, hydrostatic force, is equal to pressure hanggang center of gravity ng object natin or ng plane natin times yung area lang ng plane or ng gate natin. At ayan na yung personally ginagamit kong equation o formula sa pagsosolve ng hydrostatic force. At sasabihin ko na, dito pa lang, masanay na kayong ayang formula yung gamitin ninyo sa pag-solve ng hydrostatic force. Dahil mas madali yan at mas convenient yan gamitin. Pero ipapaliwanag pa natin yan kung bakit nga ba mas convenient yan gamitin pagdating natin sa mga sample problems natin. Pero anyway, hindi kasi yan yung sikat na formula or famous na formula pagdating sa hydrostatic force, no? Hindi yan yung tinuturo sa atin. So, pakita na lang din natin yung sikat na formula sa hydrostatic force. So, di ba, sa statics, pag may nakita kang variable, kahit anong variable pa yan, tapos may nakita kang may bar sa ulo, ang ibig sabihin yan, ang reference mo palagi dyan is yung centroid o center of gravity ng isang object. Mapa X bar man yan, Y bar, o kung anumang bar yan, basta may bar sa ulo,
matik, ang reference mo dyan is yung centroid ng object natin. So, try natin kung nakasunod tayo So, from center of gravity ng plane natin, project tayo ng vertical line papuntang free water surface. Tawagin na lang natin yung H. So, since yung reference mo nga, diba, is from center of gravity papuntang water surface, hindi yan basta H. H bar yan, okay? Ngayon, ang sunod naman na tignan natin is eto, yung PCG. Ano bang formula ng pressure sa hydraulics? Hindi ba't gamma times H lang yan? Kaso nga lang, ang sabi, pressure sa center of gravity. So, ang reference mo is center of gravity. So, hindi yan basta gamma ng H lang. Gamma times H bar yan, okay? Dahil nga sa reference natin na center of gravity nga. Ngayon, meron na tayong value ng PCG. Salpak na natin yan dito sa equation natin kanina. Kaya ang kalalabasan yan is hydrostatic force is equal to gamma ng liquid times H bar times area. Or simply, gamma H bar A. At ayan na yung sikat na formula pagdating sa pag-solve ng hydrostatic force. At I believe na ganyan yung turo sa atin ng college, no? Ayun yung formula na pinapagamit sa atin sa school. Pero dito pa lang actually, pwede ka na makapag-solve agad ng hydrostatic force. Kaya dito na pumapasok kahalagahan ng understanding mo sa strema. Karamihan sa mga formula natin dito o sa higher subjects natin, nanggaling lang lahat yan sa strema. Kadalasan sa pressure is equals to force over area lang yan. At ayan yung isa sa pinaka-basic o fundamental sa strema na kailangan nyo talagang isapuso. But anyway, tapos na tayo sa hydrostatic force Ngayon naman sa topic na to, tinatanong din palagi sa atin yung eccentricity. So pwede din naman nating i-derive yan, pero hindi naman na mahalaga yan, no? Una, medyo mahirap kasi i-derive yan, magka-calculus pa tayo. Pangalawa, pag pinakita pa natin, baka medyo mas malito lang tayo at hindi makatulong. Pero eto yan, ang eccentricity daw is equal lang sa IG o centroidal moment of inertia. So, bali, ito yung mga BH cube over 12, BH cube over 36, etc. So, ayan yung IG. Tapos, over Y bar times A. So, ayan daw yung derived formula or equation para sa pag-solve ng eccentricity. Pero ano nga po muna ang Y bar, no? So, Y bar, may bar sa ulo. So, alam nyo na agad, ang reference niyan is from center of gravity. So, kung yung H bar natin kanina is vertical projection from center of gravity hanggang water surface, ito namang Y bar natin is from center of gravity, tapos ite-trace mo lang yung pagka-incline ng gate natin papuntang free water surface. Parang ganito. So, since naka-incline nga yung gate natin, no, malamang meron niyang angle mula sa lupa o with respect sa horizontal. Tawagin na lang natin yung theta. Tapos, ilagay natin yung H-bar kanina, yan. At kapag sanay na sanay ka na o batak na batak ka nang mag-solve ng hydrostatic force problems at halos lahat na ng hydrostatic force na problem sa libro is nasagutan mo na, alam mong nakakaumay at nakakaurat mag-solve ng Y-bar. Nakakairita yan. Kaya ganito na lang gagawin natin, no? Gagawa tayo ng paraan para mawala sa equation natin yung Y-bar na yan. So, kung theta tong nasa baba, edi itong nasa taas is theta din, di ba? Kasi alternate angle sila, tama ba? Tapos sunod Ngayon, focus tayo dito sa triangle na to, linisin lang natin, tapos kunin natin. So, ito yung H-bar, tapos ito naman yung Y-bar. So, since ito ay horizontal at ito naman ay vertical, ibig sabihin, right triangle lang yung kinuha nating triangle. So, gawa lang tayo ng equation para sa Y-bar. So, since right triangle lang naman to, SOHCAHTOA lang naman to, di ba? Matik. So, ano dyan sa SOHCAHTOA ang pwede natin gamitin para magamit natin yung H-bar at Y-bar? So, sign lang yan, di ba? Opposite saka hypotenuse. So, ang opposite mo is itong H-bar, tapos ang hypotenuse mo naman is yung Y-bar. So, sin theta equals H-bar over Y-bar. Kaso lang, saan ba tayo interested? Interested lang tayo dito sa Y-bar kasi ayun yung gusto nating alisin sa equation natin ng eccentricity. So, isolate lang natin siya, cross-multiply lang tayo, at ang kalalabasan niyan is Y-bar
is equals to h bar over sine theta. At since meron na tayong value ng y bar, pwede na natin yung isalpak dito. So yung equation natin sa eccentricity kanina is magiging ig over h bar over sine theta times area. So pangit pa din ang equation natin, no? Pwede pa natin i-simplify yan actually para wala tayong fraction sa baba. So pag ginawa natin yon, magiging ig sine theta over h bar a. At pwede nyo na yan gamitin pag magsasolve kayo ng eccentricity. Pero, wait lang, kalma mo lang. May ituturo pa ako sa inyong isang way para mabilis kayo makapag-solve ng isang situation sa hydrostatic force. So mga 1 to 2 minutes pa lang, punit na kagad yung tatlong problem. So kung 4 minutes per problem sa board exam, dito 1 to 2 minutes pa lang, tapos mo na agad yung tatlong tanong sa board exam. So makakasave ka ng mga sabihin na natin 10 minuto sa board exam para pandagdag oras din sa mga mas mahihirap na problem. Pero bago yan, may tanong muna ako sa inyo. Paano kapag sa isang equation, nag-multiply ka ng 1? Ano magiging sagot? Hindi ba same lang? Tama ba? Paano naman pag nag-multiply naman ako ng 300 over 300 sa equation natin ng eccentricity? Ano sagot? So, same lang yan, di ba? Kasi 300 divided by 300, 1 pa din yung sagot dyan, tama ba? So, wala pa din magbabago. Paano naman pag ganito na? Value na ng gravity kunwari, 9.81. Ano na magiging sagot dyan? So, wala pa ding magbabago dyan kasi 9.81 divided by 9.81, 1 pa din yung sagot dyan, di ba? Paano naman pag ganito na, no? Variable na. Gamma o unit weight ng liquid naman ang imumultiply natin. May magbabago na ba? Siyempre, wala pa din. Kasi any number or even variable divided by itself, 1 pa din ang sagot. So, gamma over gamma is still 1. So, kung ganun pala at wala naman pala magbabago, ang gawin natin, i-multiply natin tong gamma over gamma sa equation natin ng eccentricity. At pag ginawa natin yon, ang kalalabasan niyan is ganito. Gamma ig sine theta over gamma h bar a. Kaso lang sa denominator ba natin, may napapansin ba kayo? Hindi ba't etong denominator natin is kamukha lang din naman ito? So ano ibig sabihin yan? So yung denominator pala sa equation natin ng eccentricity is hydrostatic force lang. So bakit mahalaga to, no? Mahalaga to dahil kapag halos lahat na ng problem sa hydrostatic force, nasagutan nyo na sa libro, ang unang tanong palagi dyan sa isang situation is question 1, ano ang value ng hydrostatic force? Question 2, ano ang value ng eccentricity? Question 3, gaano kalayo yung hydrostatic force natin sa taas o baba ng gate natin? So sa ganyan lang umiikot yung mga tanungan sa hydrostatic force. So sa ganitong paraan, pagkasagot mo ng value ng hydrostatic force, meron ka na agad sagot para sa eccentricity. So, kumbaga, kapag ganito ginawa mo, mas mabilis mo masasolve ang isang situation. At dahil dyan, mas madami ka pang oras magsagot ng mga mas mahihirap na problem. At actually, yan na yun. Dalawang equation lang o dalawang formula lang sa hydrostatic force, punit talaga sa itong topic na to. So, ngayon, apply na natin yung natutunan natin. Sa pinaka-basic na problem muna tayo. So, problem 1 na tayo. So, pause nyo na lang muna yung video, tapos basahin nyo na lang yung tanong. Pero ito yung takbo ng problem. So, meron daw tayong material na nakasubmerge sa water. So, lagay lang tayo ng water table. Tapos, meron daw tayong rectangular gate na 1.5 meters yung width, tapos 3 meters naman yung height. Tapos, itong gate daw na to is nakasubmerge 2 meters below the water surface. So, ito yung center of gravity, tapos ito naman yung center of pressure. So mula ngayon, tawagin na lang natin yung CG at CP para mabilis. So question 1, ano daw yung hydrostatic force? So saan nakatutok yan? Somewhere below the center of gravity. Dito sa center of pressure. Ngayon, ang una natin gawin, hatiin muna natin yung dimension sa center of gravity. At since rectangle lang naman to, gitnang-gitna lang yung center of gravity niyan, di ba? So divide lang natin yung height sa dalawa. So, 3 meters divided by 2, equal lang yan. So, 1.5 meters.
Tapos, ano naman tong vertical height o projection simula center of gravity hanggang water surface? So, reference mo yung CG. So, hindi yan basta H. H bar yan, okay? Ngayon, kung titignan mo, nasolve na pala natin yung H bar. So, yung H bar pala, eto lang. 2 plus 1.5, meron ka na agad value para sa H bar. At ang value niyan is 3.5 meters. So, meron na tayong H bar. Masosolve na natin yung hydrostatic force. So, FH is equal to gamma ng liquid or gamma ng water na 9.81 times H bar naman na 3.5 meters times area ng gate natin na 3 by 1.5 meters naman. So, kapag sinimplify natin yan, ang sagot niyan is 154.5075 kilonewtons or simply 154.51 kilonewtons. So, ang sagot ay A. Ngayon, sa problem 2 naman, location naman daw ng force natin from the bottom of the gate. So, nandito nakatutok yung hydrostatic force natin, di ba? Tapos, ano itong distance na to ng center of gravity hanggang center of pressure? Hindi ba't ayun yung eccentricity? Tapos, ito namang distance naman na to, yung hinahanap sa atin na distance sa problem. Tawagin na lang natin siyang Z. So, paano kukunin yung Z? Simple lang. Meron tayong height from the bottom of the gate natin hanggang center of gravity na 1.5 meters, di ba? So kung ganun, bawas lang natin yung eccentricity na masosolve natin, makukuha na agad natin yung value ng Z, which is yung tinatanong nga sa atin sa second question. So solve na natin yung E. So yung formula niyan, nasa bottom left side ng screen na. So E is equals to gamma ng liquid na since tubig lang naman to, equal lang yan sa 9.81. Times moment of inertia about the centroidal axis naman. So, since rectangle nga lang to, BH cube over 12 lang yan. So, B na 1.5 times H na 3 meters cube over 12 times sine theta. Kaso, ano yung theta? So, para mas magets nyo yung angle, clarify lang natin. Kasi may mga nagtatanong din ito sa TikTok video natin, paano daw pag vertical na yung gate gamit yung derivation natin. So, ganito yan. Makinig hindi ba't yung theta sa derivation natin is with respect sa horizontal. So mag-imagine lang kayo ng x and y axis dyan. Tapos kunwari, eto yung rectangular gate natin. Naka-side view yan bali yung thickness lang yung nakikita nyo. Ngayon, imagine niyo muna na yung gate na yan is kunwari isang linya o line na lang siya, okay? So kapag nakahiga siya, syempre wala siyang angle with respect sa horizontal. Kasi parang nakaparallel na lang siya sa x-axis natin. Ngayon, kapag inangat natin ng konti yan, nagkakaroon na siya ng angle with respect sa horizontal or x-axis natin. Parang yung sa derivation ba natin kanina. Pag inangat pa natin yan ng konti, lalaki yung value ng angle natin with respect sa horizontal or x-axis na naman natin. Ganun din naman, pag inangat na naman natin yan ng konti, lalaki na naman yung value ng angle natin with respect sa horizontal or x-axis natin. Until such time na kapag inangat mo ng inangat yung gate natin, magiging perfectly vertical na yung position yan. Parang yung tanong lang mismo sa problem natin. Ngayon, tanong ko sa inyo, meron kang horizontal, tapos meron kang vertical. Ano ba yung angle kapag ganun, di ba? Hindi ba 90 degrees yan? Kasi perpendicular ng x-axis natin, pati yung gate natin. So yung theta mo is 90 degrees na. So, ulitin natin para mas magets ninyo Kunwari, initially nakahiga yung gate natin. Tatandaan ninyo sa formula natin, ang palaging theta na ginagamit natin is with respect sa horizontal. So, kung ano yung angle na na-enclose ng lupa, pati ng gate natin, ay na yung theta na gagamitin natin sa equation. So, kung eto, nakahiga, ano yung angle na nabuo ng horizontal or x-axis natin, tsaka ng gate natin. So, wala silang nabuo na angle. So, ang theta niyan bale is equal sa 0 degrees. So, ang formula natin sa eccentricity, di ba, is gamma ig sin theta over hydrostatic force. Ngayon, since sa ganitong situation na nakadapa yung gate natin, ano yung theta? 0. Eh, na ba ang sin 0? Subukan nyo pindutin yan sa calcul nyo, ang lalabas na value ng sin 0 is equal lang din sa 0.
So kung equal sa 0, edi yung equation na eccentricity natin is magiging ganito itsura sa case na ganitong nakadapa yung gate natin. So ito yung gamma natin, tapos ito naman yung IG. Tapos ito yung sin theta. Tapos ito naman yung hydrostatic force. So kapag sinimplify mo yung buong yan, ang lalabas na value ng eccentricity mo is equal lang sa 0. So kung ganun pala, kung nakahiga pala yung gate natin, tapos ito yung CG mo, dyan na din pala mismo nakatutok yung hydrostatic force natin. Since 0 nga yung eccentricity. Pero ano ba kasi yung eccentricity, no? So ang eccentricity kasi, ayan yung distance ng isang force natin sa center of gravity. Or sa madaling salita, ang eccentricity ay kung gaano kalayo ang isang force sa center of gravity. So sa hydrostatic force kasi, usually, di ba, nasa bandang babang bahagi ng center of gravity palagi yung tutok ng force sa tinatawag nga natin na center of pressure. Ngayon, ano ulit tawag sa distance ng center of pressure tsaka center of gravity? Hindi ba eccentricity? So kung mapapansin niyo yung force natin nasa CP, wala sa CG. Ngayon, yung distance kung gaano kalayo yung force natin sa center of gravity, ayan yung tinatawag na eccentricity. Parang ganyan lang yan. So, tatandaan nyo na, yung eccentricity, pinaka-definition lang yan, ay kung gaano kalayo ang isang force sa center of gravity, okay? So, sa case pala na to, na nakahiga yung gate natin, 0 yung eccentricity. So, nakatutok mismo siya sa center of gravity. Ngayon, pag inangat natin yan ng konti, sabihin na natin 15 degrees, magkakaroon na tayo ng value ng eccentricity. So, bumababa na yung force natin from center of gravity papunta nga sa tinatawag natin na center of pressure. Pag inangat pa natin yan, sabihin na lang natin 45 degrees, mas lalaki na yung value ng eccentricity natin. Pag inangat pa natin ulit yan, sabihin na natin kunwaring 75 degrees, lalaki na naman ulit value ng eccentricity. Until such time nga na kapag inangat pa natin yan ng inangat, darating yung time na perfectly vertical na yung orientation ng gate natin. At yung angle na yan is equal na sa 90 degrees. Same na sa problem natin. So balikan na natin yung problem. Pero in summary, no, para mas maging klaro lang sa atin, ang eccentricity, sinusukat lang yan kung gaano ba kalayo yung force natin sa center of gravity. And ayun nga, gaya ng pinakita natin kanina, kapag nakahiga nga yung gate natin, wala tayong eccentricity. Kapag naka-vertical position naman yung gate natin, equal na sa 1 yung value ng sin theta natin. Dahil nga ang theta natin, di ba, is 90 degrees. So sin 90, kapag pinindot mo yan sa calcu, equal lang yan sa 1. Kaya kapag vertical yung gate, kahit huwag nyo na isulat yung sin theta, diretso na kayo. Bali magiging gamma IG over hydrostatic force na lang. Mas madali. So meron na tayong gamma at saka IG. Tapos meron na din tayong sin theta. Kaso nga lang, since vertical na itong gate natin, ang theta niyan is 90, di ba? Ulitin ko na lang for the last time. E ano bang sin 90? Kapag pinindot mo yan sa calcu, ang sin 90 equal lang yan sa 1. Eh kung 1 lang naman pala yan, wag na natin yan ilagay sa equation. Tandaan na, pag vertical yung gate natin, wag nyo na ilagay yung sin theta dahil 1 lang din naman value niyan, okay? Para mas madali buhay natin, so kumbaga pag vertical lang ang gate natin, mas madali, mas kain sa atin yung problem. So over hydrostatic force naman natin. So kapag sinimplify natin yan, ang lalabas na sagot ay 0.214 meters. So tingin sa choices, ang sagot ay C. At syempre, yan ay mali. Ano ba tong 0.214? Hindi ba't ayan lang yung eccentricity? Eh hindi naman yung tanong sa atin sa problem. Ang hinahanap sa atin is yung location ng force from the bottom of the gate, yung Z. So kunin na natin. So paano gagawin? 1.5, bawas mo lang yung value ng E, makukuha mo na kagad yung kailangan nating value para sa Z. So gawin na natin. So Z is equal to 1.5 minus 0.214. So kapag sinimplify natin yan, ang lalabas na sagot ay 1.286 meters. So ang sagot ay B. At syempre, yan ay mali pa din. De joke lang. Tama na yan Ayun na yung tamang value. Baka maniwala kayo. Tama yan, okay? So, di ba?
Basic na basic lang. Actually, 1 to 2 minutes tapos na tong problem na to eh. Tumagal lang kasi dinidiscuss pa natin. Pero kung ako nagsasagot niyan, ganito lang yan. So ilang seconds pa lang, may sagot na agad tayo sa dalawang tanong. So di ba mas convenient at mas madali yung ganitong way ng pagsasolve. Ngayon, kanina kasi nung nag-derive tayo, puro rectangular lang yung gate natin hanggang dito sa problem 1. Baka isipin ninyo, yung formula na dinerive natin is para lang sa rectangular na gate. Ngayon, pakita natin na hindi lang to pang rectangular lang. Pwede to sa lahat ng shape ng gate natin kahit pentagon pa yan, walang problema. So, proceed tayo sa problem number 2. So, ito yung kwento ng problem. Meron daw tayong triangular gate na may dimension na 200 mm na width tapos 480 mm na height naman daw. So, drawing muna natin yung illustration. Siyempre, drawing muna natin yung water table. Tapos, ano daw shape ng material natin? Triangle daw. Kaso ang tanong, paano natin i-drawing? Pag ganito ba o pag ganito? So since ang sabi nga sa problem, kapag binasa ninyo, yung vertex daw ng gate natin is flushed with the water surface. Ibig sabihin lang yan, yung vertex daw ng gate natin or ng triangle natin is nakadikit sa water surface. Saan ba yung vertex ng triangle dyan? Hindi ba eto yan? So kapag drawing pala natin yung illustration natin, dapat pa ganito. So, 200 mm na width, tapos 480 mm naman na height. Tapos, ito yung CG, tapos ito naman yung CP. So, ang una nyong gagawin sa hydrostatic force na problem, kahit anong mangyari, kahit anong shape pa yan o naka-incline na gate pa yan, hatiin nyo na agad yung dimension ng material natin sa center of gravity. Which is in this case, ito yan. Ano bang height na to? So, from statics, alam naman natin na 1/3 yan ng dimension. So, 1/3 ng h. Tapos, since ayan na yung 1/3, so matic, etong dimension na to is 2/3 na ng h. So, diretsahin na natin ha. 1/3 ng 480 tapos 2/3 ng 480. Equal lang yan sa 320 mm tapos 160 mm. So, since naka-mm pa yung dimensions natin, no, para maging consistent tayo sa units, sa umpisa pa lang, convert na agad natin sila into meters. So, divide lang tayo ng 1,000 dyan. So, ayan. Sunod ha. Ngayon, ito yung formula natin. Lagay lang natin sa bottom left. Ano yung unang tanong? Ano daw yung hydrostatic force? Di solve na natin. So, gamma h bar A or PCGA lang yan. So, hydrostatic force is equal to gamma ng liquid na since tubig lang naman yan, so 9.81 times h bar naman na ano? Ano balit yung h bar? Vertical projection from center of gravity hanggang water surface. So, eto pala yan. Nakuha na natin. So, salpak na natin yun sa equation. So, times 0.32 meters. Times area naman ng gate natin na 1/2 times 0.2 times 0.48. So, kapag sinimplify natin yan, ang lalabas na sagot sa atin ay 0.1506816 kilonewtons. So, tingin sa choices, naka-newtons lahat ng choices natin. So, times 1,000 lang natin yung sagot natin para ma-convert natin yung kilonewtons into newtons. So, magiging 150.7 newtons. So, tingin sa choices, ang sagot ay D. So, di ba? Basic na basic lang. Ngayon, ano naman tong problem number 2? Location naman daw ng force natin from center of gravity. So, distance tinatanong. Ano ba yung distance na yan? So, rephrase lang natin yung tanong ha. Ang sabi sa atin, gaano daw kalayo yung force na yan sa center of gravity? Ano ba sabi natin kanina? Hindi ba't ang sabi ko kanina, pinaulit-ulit pa natin na itong blank na to, sinusukat lang yan kung gaano kalayo yung force natin sa center of gravity. Ano yan? Hindi ba't eccentricity lang yan? Gaano kalayo yung force natin sa center of gravity. So, eccentricity lang yan. So, kung eccentricity lang naman pala yan, solve na natin. So, E is equal to gamma ij sin theta over hydrostatic force. So, gamma ng liquid na 9.81 times centroidal moment of inertia naman, na since triangle lang to, bh cube over 36 lang yan. So, B natin na 0.2, tapos H naman natin na 0.48 cube.
over 36 lang yan. Times sin theta na naman, o vertical na naman yung gate natin, isusulat pa ba natin yung sin theta? So naka-vertical ang gate natin, ang theta niyan is 90 degrees. So sin 90 equal lang yan sa 1. So since 1 lang naman yung sin 90, kahit wag na natin yan isulat. So ito yung gamma, tapos ito naman yung IG. Tapos yung sin theta, wag na natin isulat. Over hydrostatic force naman natin o 150.7 newtons. So kung mapapansin ninyo, yung hydrostatic force natin naka-newtons. Tapos etong gamma, naka 9.81, ang units niyan is kilonewtons per cubic meter. So since naka-kn tong 9.81, gawin muna natin kn tong hydrostatic force natin para consistent tayo sa units. So divide lang natin sa 1,000 yung hydrostatic force. At kapag ginawa natin yan at sinimplify natin, ang lalabas na value niyan ay 0.04 meters. So tingin sa choices, naka-mm yung binigay sa ating mga sagot, so convert lang natin yung 0.04 meters into mm. So times lang tayo ng 1,000 sa sagot natin. Kapag ginawa natin yan, ang lalabas na sagot ay 40 millimeters. So ang sagot ay D. So di ba? Basic na basic lang, kahit nakapikit kaya nyo solve to eh. Pero anyway, medyo puputulin muna natin to, no? Kung may katanungan kayo, comment lang kayo at huwag nyo na din kalimutan mag-subscribe at mag-like kung nagustuhan nyo tong video natin. So sa mga susunod na videos pa natin, solve pa tayo ng ibang mukha ng problems tungkol sa hydrostatic force. At ipapaliwanag natin kung bakit ko nasabi na masanay kayong gamitin yung PCGA kumpara sa gamma H-bar A. Pero sa ngayon, absorb nyo muna. Sana nagustuhan nyo to at sana naintindihan nyo na maigi yung topic. At kung ako yung nag-aaral ngayon at nasa posisyon ninyo, sasagutan ko ulit yung binigay na problem na to. At lagi nyong tatandaan na mas gwapo kayo at mas maganda kayo kapag may alam kayo. Yun lang, ako nga pala ulit si Engineer Cruz. Salamat.